Paano ba natin i-identify kung halimbawa ganito? So pare-pareho na yung kulay niya. Okay guys, welcome to my channel, Kuya G Technology. Now, merong isang viewer natin ang nagtatanong kung paano raw i-trace up yung wire ng isang wash motor. Halimbawa kung ni-repair na ito at disim color na yung wire. Okay? So sa pag-trace up ng wirings nitong wash motor, mas madali ito kaysa electric fan or mga fan motor ng aircon, kasi meron lamang tayong tatlong wire. Now sa tatlong wire na ito, isa dito ay common, isa dito forward, and then ang isa ay reverse. Pero paano ba natin i-identify kung halimbawa ganito? So pare-pareho na yung kulay niya. Okay, so panoorin nyo ang video nito. Bibigay ko sa inyo yung technique kung paano ito kukunan ng mga details para malaman natin yung kanyang connection. Okay, pero bago ang lahat, papakita muna natin yung schematic diagram ng isang wash motor, kung paano ito kinoconnect para aandar ito. Okay, so gamit tayo ng papel. Yan. So halimbawa, ito yung wash motor natin. Okay, so halimbawa ito yung motor, and then meron siyang tatlong wire. Okay, so isa dyan ay common, ang isa ay forward, at ang isa ay reverse. And then nakakonek dito sa forward at saka reverse ang capacitor. So ito siya, ito yung kanyang capacitor. So dito nakakonek yung capacitor sa wire ng forward at saka reverse. Okay, now kung pansin niyo, merong common, forward, reverse. Kung titignan natin yan sa kanyang winding, kung ito yung winding ng reverse, okay, so ito yung reverse, at ito naman yung forward, so ito yung common nya. So ang common guys, hindi po yan winding. Ang common ay connection lamang, kung saan dito natin i-connect yung isang linya ng supply. So halimbawa dito sa diagram natin, so dito natin i-connect yung line 1, and then yung line 2 natin, okay, yung line 2, it's either i-connect sa forward at saka sa reverse. So ang gumagawa dyan or ang naglalaro dyan sa pag-transfer ng supply dito sa forward at saka reverse ay yung timer. Okay, so hindi muna tayo gagamit ngayon ng timer. Ang purpose lang natin is paano ba natin i-identify ang bawat wire na ito. So paano natin hanapin yung common, forward at saka reverse. So ang una nyong gawin guys ay dapat kukunan nyo siya ng resistance. Okay, so halimbawa itaging natin itong tatlo para hindi tayo malito. So kung itong isa, lagyan natin ng A, yan, and then itong pangalawa, lagyan natin ng B, and then itong pangatlo, ito yung ating letter C. Okay, so meron na tayong tagging. Ayan, hindi siya dumikit. So meron na tayong tagging, kasi kailangan natin ng tagging kasi magkapareho yung kanyang kulay. Okay, so ang paraan para malaman natin ang kanyang connection is based doon sa kanyang resistance. Kaya dapat meron po tayong tester, analog or digital, para lang kukunin natin yung reading ng kanyang resistance. So ang una nyong gawin guys, kukunan nyo ng resistance ang A at saka B, ang A at saka C, and then ang B at saka yung C. So ito yung mga kukunan nyo ng resistance. Okay, so kukunan natin siya ng resistance. So gagamitin ko na lang itong alligator clip natin, and then nakasit ako sa ohms. Okay, yan. So una natin kunan ng resistance itong A at saka B. So ito yung letter A natin, and then itong isa letter B. Okay, so kung napapansin nyo, ayan, meron tayong nakuhang resistance na 67.8. ayan, 67.8 ohms.
dahil resistance po siya. Okay, and then next na kukunan natin ng resistance, ito si E at saka si letter C. Yan. Okay, so yung resistance natin ay 33.3 ohms. And then lipat naman natin yung ating tester ni B at saka ni C. So yung sa A, ilipat ko dito sa B. Okay, so kung mapapansin nyo, ayan, so meron tayong nakuha ang resistance na 33, ayan, 33.1 ohms. So based dito sa data na nakuha natin, ma-identify na natin kung alin ba dito yung common, forward at saka yung reverse. Okay, so tanggalin muna natin to. Now, ang steps, kapag nakuha na natin itong mga data natin, una nating hanapin yung may pinakamataas na reading. Kung mapapansin nyo, itong 67.8 ohms. Okay? So, ano bang mga wire ang tinester natin sa 67.8 ohms? So, ang wire na A at saka si B. Okay? So, alin dyan? Yung hindi natin na-tester. Okay? So, si C. Si C yung hindi natin na tester. So ibig sabihin yan guys, itong C, ito yung ating common. Okay? Dahil ang na-tester natin, bakit mataas yung resistance reading is from this point up to this point. Okay? Mula dito, ni-reading natin hanggang dito. Okay? Kung pansinin nyo, ito siya, itong A at saka B. A at saka B. So ito yan. Kung ito yung A natin, ito yung B. Ito yung tinister natin. Nakakuha tayo ng mataas na resistance, 67.8 ohms. So, yung hindi natin na-tester dyan, ay itong letter C, A, B, C. So, hindi ito na-tester natin. So, ito yung common natin. Okay? Now, kapag nalaman na natin kung alin yung common, so, madali na lang kapag nalaman na natin. Kasi, yung natira, it's either reverse or forward. Okay? So kung ito yung common natin, dito natin i-connect yung ating isang linya. Ayan, ito siya. Yung isang linya natin, dito natin i-connect. And then, dito natin i-connect itong dalawang wire ng capacitor. And then, kukonek natin kung alin dyan yung forward at saka reverse. Okay, so try natin siyang i-connect guys in actual. Okay. So based dito sa nakuha natin na data. So gagamit na lang ako dito ng connector. Ayan, ito siya. So yung C, balikan natin na ito yung common niya. Okay, so ilagay ko siya dito sa gitna. Ito yung ating common. Okay? And then itong A at saka B, ito yung ating forward at saka reverse. So makikita natin yan mamaya pag paandarin na natin itong wash motor natin. Pero based dito sa ating diagram, sa forward at saka reverse natin i-connect ang wire ng capacitor. Okay, parang ganito siya. Okay? So halimbawa dito ko ilagay yung A. Okay, so lagay muna natin itong itong sa capacitor. And then dito ko ilagay yung wire ng A. Okay, so ito yung ating wire na B. So dito din natin ikabit dito sa kabila. Okay, so kung mapapansin nyo, yung pinakagitna natin, ito yung ating may marking na letter C. So dito yung letter B. Yan, ito yung B para hindi tayo maligaw. Yan. So kukunik natin siya. And then dito din natin, yan, dito din natin i-connect itong sa capacitor. Okay, so dahil na-connect na natin siya guys, pwede na natin tanggalin itong mga marking natin. Dahil alam na natin na itong isang wire na ito, itong nasa pinakagitna, yan, ito siya. Okay, so itong
wire na nasa gitna, ito yung common. Okay? Ito yung common dahil ito yung may mataas na resistance. So, dahil common siya, dito natin i-connect yung isang supply natin. Okay? So, kukunik ko siya dito sa common. Okay? So, yung isang wire ng supply natin, so, subukan natin dito sa itong kulay blue ng capacitor. So, para malaman natin yung ikot ng ating wash motor. Actually, pwede naman ito ikabit dito sa kabila. Pwede rin dito. Kasi forward at saka reverse ito. Pero para malaman natin kung alin ba yung forward at saka reverse, so, unahin natin yung itong kulay blue na wire ng capacitor. So, dito natin unang i-connect itong supply natin. Okay, so na-connect na natin siya guys. Yan, double check lang natin. Yung common natin, ito siya sa gitna. Sinuplayan natin siya, diretso sa linya. And then ito yung una natin tinesting na wire. Itong kulay blue ng capacitor. Actually, black lahat ito. So, ito na lang yung mag-identify ng rotation ng ating wash motor. Yung kulay ng capacitor or yung kulay ng wire ng capacitor. Okay? So, ipapatong ko lang siya guys. Kasi malakas yung hatak ng motor na ito. Ayan. And then try natin siyang paandarin. So para malaman natin yung kanyang ikot, lagyan natin siya ng marking. Okay, so try natin siyang paandarin guys. Ayan. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung ikot niya is counterclockwise. So ito yung reverse. Okay? So itong wire na ito yung reverse. Yan, ulitin natin. Okay? So ito yung reverse. Itong wire na ito. Kasi hindi tayo makapag-identify ng kulay kasi pare-pareho sila ng kulay. So itong wire na ito yung reverse. Now subukan naman natin na ilipat sa kabila itong supply. Okay, so ilipat ko siya. Yan. So, try natin. Okay, so umandar siya guys. Ayan, pansinin nyo. So, yung ikot niya is paano naman siya? Pa-clockwise. So, ito yung forward. Okay. Ayan, so yan ang forward na connection. Okay, so itong wire na ito, forward. And then itong isa, reverse. And then itong nasa gitna, so ito yung ating common. So ginawa ko lang yung video na ito dahil po sa isang baguhan po na nagtatanong paano ba daw i-identify yung wire halimbawa kung magkapareho na yung mga kulay nito. So napakasimple lang po, base lang po tayo sa resistance reading. So dapat magmarking kayo kapag kukuha kayo ng resistance para malaman nyo. So ang una nyong alamin kung alin ba dito sa tatlong wire yung pares na may pinakamataas. So kung nakuha nyo yung pares sa may pinakamataas, yung wire na hindi nyo tinester, yun ang common. Okay? And then yung dalawang tinester nyo, yun ang forward at saka reverse. And so ganun lang naman kasimple yung sa wash motor. Mas simple pa nga ito sa electric fan. So mas marami pang kailangan gawin kapag mag-identify tayo ng mga wire ng electric fan. Pero dito sa wash motor ng washing machine, so yun lang. Ito lang ang kailangan nyo hanapin. Pinakamataas na reading. So yung wire na hindi nyo tinester, yun ang common. So kapag alam nyo na ang common, so yun, mas mabilis na kayong mag-connect dahil sa common po kayo mag-connect ng isang linya. At yung isang linya naman ay pwede nyo i-connect sa isa, pwede nyo ilipat din sa isa. Kasi ang laro dito para sa timer. Okay, so andar na yan. Hindi na delikado yung motor ninyo kapag ganito na yung connection ninyo. Okay, ulitin ko, ang pinaka importante pong mahanap ninyo kapag mag-identify kayo ng connection ng mga wire dito sa wash motor, hahanapin nyo talaga una yung common connection. Kapag nahanap nyo na ang common connection, wala nang problema. Dahil kahit saan dito, pwede nyo itong lagyan ng supply para aandar yung motor sa tulong ng capacitor. Okay, sana po ay meron kayong natutunan dito, lalong lalo na po sa mga baguhan.
At kung bago pa lang kayong nakabisita sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.